3 anak agad? Hindi ko pinangarap maging ama ng barangay, ano? Hindi ako ang ama ng mga yan. Lumayas kayo! Sigaw ni Daryl habang niyurakan ng dignidad ni Oval. Hawak-hawak ang kanyang sinapupunan. May bagong babae na akong ibabahay. At siguradong siya hindi mukhang pagod at losyang kagaya mo. Tumalikod itong walang pakialam. Iniwan siyang luhaan sa ulan. Makalipas ang 5 taon sa isang investors gala, naligas si Daryl nang marinig ang pangalan ng special guest. Let us welcome our keynote speaker, the CEO of Tribrite Innovations, Miss Oval Santiago, and her triplets, the tech prodigies. Napalunok si Daryl. Hindi. Sila yung mga anak ko. Maaliwalas ang hapon, ngunit kabaligtaran nito ang bigat na nararamdaman ni Oval habang nakaupo sa veranda ng bahay ng kaniyang tiyahin. Kasalukuyan siya nagkakape. Tahimik habang pinagmamasa ng paglubog ng araw. Unti-unti siyang nilapitan ng kaniyang tiyahin na may halatang alinlangan sa mukha. Umupo ito sa tabi niya, marahan ng kilos at ilang segundong katahimikan ang lumipas bago ito nagsalita. Iha, mahina nitong tawag. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo pero sana huwag mong masamain. Napatingin si Oval sa tiyahin niya. Bagamat may kaba na sa dibdib, sinubukan niyang maging kalmado. Ano po yon, tita? Huminga ng malalim ang matandang babae. Halatang hirap ito sa sasabihin. Ayoko sana na malaman mo ito mula sa akin. Pero sa tingin ko ay may karapatan kang malaman ng totoo. May nakapagsabi kasi sa akin na nakita raw nila si Daryl sa ospital noong isang araw. Napakunot ang noon ni Oval. Ospital? Baka naman may check-up siya. May kasama siyang babae. Diretso ang tinig ng kaniyang tiyahin. Ngunit puno ng pag-iingat dahil batid nito na kung ano man ang sabihin nito ay ikakadurog niya. At sigurado sila na hindi ikaw ang kasama ni Daryl. Hindi ba't ang sabi mo sa akin ay hindi ka sinasamahan ng asawa mo magpa-check up na lagi na lamang siyang busy sa trabaho? Doon na siya natigilan. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Tahimik siya na patingin sa tasa ng kape na hawak niya. Unti-unting nanginginig ang kanyang mga daliri. Ilang saglit pa ay tumulo na ang luha mula sa kanyang mga mata. May inilabas din na picture ang kanyang tiyahin kung saan kitang-kita sa picture na iyon na may kahalikang babae si Daryl. Ang asawa niya na laging walang oras para sa kanya at minsan na hindi mo lang siya sinamahan sa ospital para ipa-check up ang magiging anak nila. May babae ang asawa mo, Oval. Matagal ka na niyang niloloko. Mabigat na sabi nito kaya lalong dumami ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Oval ay niyuyurakan ng puso at pagkatao niya ngayon. Sa totoo lang ay matagal naman na siyang may kutob na may babae ang asawa niya. Lagi kasi itong cold sa kanya at palagi pang galit kahit pa wala naman siyang ginagawang masama. At ngayon, napatunayan niya na ngang tama ang kanyang hinala. Bakit? Mahina niyang bulong, garal-galang tinig. Hindi ba sapat ang mga ginagawa ko para sa kanya? Hindi ba ako sapat? Kaagad siyang niyakap ng kanyang tiyahin. Mahigpit, parang inaalo ang sariling anak. Shh, tama na iya. Wala kang kasalanan. Sadyang saraulo lang na pangasawa mo at di niya kayang makontento sa iba. Ngunit lalo lamang na dumami ang luha niya. Lalo lamang siyang nasaktan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Lalo na ngayon may dinadala kang bata. Huwag kang magpakastress sa kanya. Mas mahalaga ang kalusugan mo ngayon. Kung totoo man yan, hindi mo kasalanan. Patuloy lamang sa pag-iyak si Oval. Nanginginig ang katawan habang hawak-hawak ang tiyan niya. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng posibilidad na pinagtaksilan siya ng lalaking akala niya ay kasama niya habang buhay. Hindi naman nakatiis ang Tito Paul niya
ang asawa ng kanyang tita Marina na kanina patahimik sa gilid. Lumapit ito at umiling. May halong ines at panlulumo sa mukha. Hindi ko na yan ikinagulat. Madiin itong sabi. Kahit noong una pa lang, alam kong hindi mo pagkakatiwalaan si Daryl. Hindi ko talaga matanggap ang desisyon mong pakasalan siya. Sabi ko na, he's trouble. Tama na, Paul. Saway naman ng Tia Marina. Hindi ito ang oras para sabihan siya ng I told you so. Mas kailangan niya ng pag-unawa. Tumango ang lalaki, pero hindi pa rin maalis ang tigas ng ekspresyon nito. Nag-aalala lang ako sa iyo, Oval, lalo na sa anak mo. Kaya kung totoo man yan, mas mabuting mapaghandaan mo. Tumango si Oval, pinunasan ng mga luha sa mata. Pero ayokong husgahan agad si Daryl. Hindi pa ako sigurado. Hinawakan ng kanyang tiyahe ng kamay niya. At kapag handa ka na, humarap ka sa kanya. Alamin mo ang totoo. Pero para ngayon, magpahinga ka muna. Para sa'yo. Para sa anak mo. Tumango si Oval. Pilit nang umingiti. Sa kabila ng sakit, alam niyang may kakampi pa rin siya. At sa puso niya, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na lang darating. Kinabukasan, habang nakaupo si Oval sa sofa, lumapit sa kanyang tiyahe na tito. Halatang may bitbit na mabigat na desisyon ng mga ito. Huminga ng malalim ang kanyang Tia Marina bago nagsalita. Iha, napag-usapan namin ng tsupol mo. Panimula nito. Kung gusto mong malaman ng totoo, tutulungan ka namin. Magpapaimbestiga tayo kung totoo nga may babae si Daryl. Napatingin si Oval sa mga mata ng kanyang tiyahin. Bakas doon ng pag-aalala at malasakit. Sa tabi nito, ang tito niya ay tahimik lamang pero mariing tumango. Hindi namin hahayaang masaktan ka pa. Dugtong ng kanyang tito Paul. Dapat mong malaman ang totoo. At kung totoo mang niloloko ka niya, hindi ka namin pababayaan. Nangako kami sa mga magulang mo na lagi lang kami nandito para sa'yo at hindi ka namin pababayaan. Namumuo ang luha sa mata ni Oval pero agad niya iyong pinahid. Tumango siya at pilit na ngumiti. Salamat po, tita. Salamat, tito. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to kung wala kayo. Nagyakapan silang tatlo at kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ni Oval. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng sakit. Sa bahay nila ni Daryl, tila unti-unti nang nagbabago ang takbo ng lahat. Hindi na kasing init ang mga sulyap niya sa asawa at mas lalong hindi naramdam ang dati nilang pagmamahalan. Tahimik na inihain ni Oval ang hapunan nila sa mesa. Si Daryl abala sa cellphone habang nakaupo sa tapat niya. Wala ni isang salita ang lumabas mula sa kanilang mga labi. Nang matapos kumain, biglang nagsalita si Daryl habang nagsusuot ng jacket. Aalis ako mamayang gabi, bukas ng uwi ko. Hindi sumagot si Oval. Tila wala siyang narinig. Nakatingin lang siya sa mga pinggan at parang wala na siyang lakas para tumugon. Napatitig sa kanya si Daryl. May ines sa mga mata. Oval, ang sabi ko aalis ako mamaya, hindi mo ba ako narinig? Tumango lamang si Oval at hindi pa rin tumingin sa asawa. Tumayo rin siya at kinuha na ang plato niya para ilagay ito sa lababo. Oval! May diin at nagbabanta na banggit nito sa kanyang pangalan. Okay, mahinang tugon niya. Ingat ka. Tumalikod na siya pero bago pa siya makalayo ay bigla siyang hinawakan ni Daryl sa braso. Marahas, mahigpit. Huwag mo akong talikuran pag kinakausap pa kita. Galit na galit ang boses nito. Dumadagundong sa buong kusina. Nagulat si Oval. Ramdam niyang hapde ng pagkakahawak nito. At ang bigat ng boses nito ay tila lumulubog sa kanyang puso. I'm sorry. Mahina niyang sagot. Pagod lang ako. Napatawa si Daryl. May halong pang-iinsulto sa tono. Pagod? From what? Wala ka namang trabaho, nandito ka lang naman sa bahay at walang ibang ginagawa. Ako naghahanap buhay para sa buwisit na pamilyang to.
Ako lang ang may ginagawa. Tapos ikaw pa ang pagod ngayon. Tuluyan na ngang tumulo ang luha ni Oval. Ayaw sana niyang ipakita ang kahinaan niya sa harap ng asawa, ngunit hindi niya mapigil. Hindi mo alam ang pagod na dinadala ko, Daryl. Mahina niyang sagot, halos pabulong. Hindi na sumagot si Daryl. Iwinagsi nito ang pagkakahawak sa kanya at lumabas ng bahay. Pabagsak na sinarado ang pinto. Napaupo si Oval sa gilid ng mesa, pilit pinipigilan ang paghikbi. Sa isipan niya, patuloy ang tanong, ito na ba talaga ang asawa niya? Ang lalaking minahal niya? Ang lalaking pinili niyang pakasalan? Tahimik lamang si Oval habang nakaupo ngayon sa waiting area ng clinic. Mahigpit niyang hawak ang kanyang maliit na shoulder bag habang panakanakang hinahaplos ang kanyang tiyan. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit sa likod ng payapang ekspresyon ay ang alon ng kaba at lungkot na binabalot ang kanyang puso. Ilang sandali pa lumabas ang sekretarya ng OB at ngumiti sa kanya. Ma'am Oval, pwede na po kayo sa loob, tawag nito. Tumayo siya at marahang tumungo sa silid ng OB. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng maaliwalas na ngiti ni Dr. Elvira, ang kanyang obstetrician na matagal na rin kaibigan ng kanyang tsamarina. Oval, masayang bati ng doktora habang inaayos ang mga gamit. Kamusta ka na? Pilit man nakangiti siyang sumagot. Ayos lang po ako, doktora. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mata ng doktora ang lungkot na hindi kayang ikubli ng kanyang mga mata. Saglit itong tumitig para kausapin siya. Wala ka bang kasama ngayon? Asawa mo? Hindi ka na naman niya sinamahan? Tanong ng doktora. Bahagyang inuusog ang mga gamit sa gilid. Umiling si Oval at pilit nang ngumiti. Ay hindi po, busy po siya sa trabaho. Tumango si Doktora Elvira at saka bahagyang huminga ng malalim. Ayos lang yan, ang mahalaga, nandito ka at inaalagaan mo ang sarili mo at ang dinadala mo. Nangiti si Oval. Kahit papaano ay gumagaan ang kanyang pakiramdam sa mga salitang yon. Halika, tingnan na natin ang baby mo. Paanyaya ng doktora habang tinuturo ang kama. Sumunod si Oval. Humiga at iniangat ang kanyang blusa upang mailantad ang kanyang tiyan. Inilagay na ni Dr. Elvira ang gel at sinulan ng paggalawin ng ultrasound probe. Ilang segundo pa lamang nakalipas ay natigilan ng doktora. May kislap ng pagtataka sa mga mata nito at saglit itong napatingin kay Oval. Doc, mahinang tanong ni Oval, halatang kinakabahan. Nakangiting lumingon si Dr. Elvira sa kanya at halos mapatawa sa tuwa. Oval, triplets ang magiging anak mo. Nanlaki ang mata ni Oval. Triplets po? Tumango ang doktora. 3 nakikita akong heartbeat. 3 maliliit na buhay ang nasa loob mo ngayon. Congratulations, magiging ina ka ng triplets. Napanganga si Oval at napahawak sa kanyang tiyan. Parang bumagal ang oras. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at ngumiti. Salamat po, doktora. Ngumiti rin ng doktora. Ngayon pa lang kailangan doble ingat ka na, ha? Kumain ka ng masusustansyang pagkain. Magpahinga palagi at iwasan ng matinding stress. Kakailanganin mo ng lakas para sa 3 mong magiging anak. Tumango si Oval. Opo. Matapos ang appointment, dumiretso agad siya pa uwi at halos hindi na makapaghintay na ibalita ito sa kanyang tiyahin. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Chamarina at Tito Paul na galing sa pamamalengke. Oh, Oval, ayos lang bang check-up mo? Tanong ni Marina habang inaayos ang mga pinamili. Nakangiting tumango si Oval, halos mangiyak-ngiyak siya sa tuwa. Tia, Tio, 3 po ang magiging anak ko. Triplets po sila. Napatalon si Marina sa tuwa. Ano? 3? Sabay yakap sa pamangkin. Ay, Diyos ko anak, bihira lang yun, pinagpala ka.
Sumunod na niyakap din ni Tito Paul si Oval. Abay, triple ang biyaya. Ang sarap sa pakiramdam na may 3 anghel na darating. Nang makalipas ang ilang sandali ng kasiyahan, tumahimik muli si Oval at tumingin sa kanyang tiyan. Napangiti siya, ngunit agad ding napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata. Sana'y maging maayos sa kami ni Daryl para sa mga magiging anak namin. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Walang imik sina Marina at Paul, ngunit pareho nilang iniunat ang kamay para hawakan si Oval sa balikat. Sa kanilang mga mata, ramdam niya ang pag-asang ibinigay nila sa kanya. Hindi man buo ang lahat ngayon, naniniwala siyang darating ang araw na muli silang magiging masaya. Hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang isang pamilya. Kinagabihan matapos siyang ibalita kina Tia Marina at Tito Paul ang magandang balita, hindi na nakatiis si Oval. Kahit ramdam pa rin ang pagod mula sa pagpunta sa OB, naghintay siya sa sala ng kondo na inuupahan nilang mag-asawa. Hindi pa man dumadating si Daryl, naisipan niya nang ihanda ang hapunan at niluto ang ulam na alam niyang paborito nito, ang pinakbet. Habang inaayos ang lamesa, hindi niya makontrol ang pagbilis ng pintig ng puso. Kinakabahan siya at nasasabik din na makita ang magiging reaksyon ni Daryl. Umaasa siyang masisilayan ng matagal na niyang hindi nakita ang tunay na ngiti nito. Isang ngiting may saya at pagmamahal. Maya-maya pa'y narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hudyat na dumating na ito. Daryl! Agad siyang sumalubong dito. Buti, dumating ka na. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ni hindi man lang siya nilingon ng asawa at dumiretso ito sa kwarto. Iniwan ang sapatos sa gilid ng pinto at niluwagan ng kwelyo ng polo nito. Agad naman siyang sumunod sa kanyang asawa sa kwarto nila. Sandali lang, pwede bang makinig ka muna? Mahina niyang sabi habang hinahabol ang lakad ng asawa. Lumingon si Daryl at halatang eretado. Ano ba yon? Pagod ako. Hindi na siya pinaghinaan ng loob. Inilapit niya ang sarili rito at buong-buo ang loob na sinabi. Pumunta ako sa ubi kanina. Pinatingnan ko ang baby. Daryl, triplets ang magiging anak natin. Ilang sandali siyang natigilan. Naghintay, nakatitig sa mukha ni Daryl. Umaasang makikita ang reaksyong matagal niya nang inaasam. Dalak, tuwa, kahit simpleng pagngiti man lang. Ngunit walang lumabas na kahit anong emosyon sa mukha ng lalaki. Para bang wala itong narinig. Wala man lang bakas ng saya, ni ng pagtataka. Triplets, ulit niya na medyo nanginginig na ang boses. Tatlo silang buhay sa loob ko ngayon. Ngunit sa halip na yakapin siya o magsalita, tinalikuran lang siya ni Daryl at dumiretso sa aparador. Kinuha ang isang jacket at cellphone at lumakad palabas ang kwarto. Daryl, tawag niya na nanginginig na ang boses. Saan ka pupunta? May lakad ako, huwag mo akong istorbohin. Malamig nito ang sagot at tuluyan na itong lumabas ng kondo. Nanatili si Oval na nakatayo sa loob ng silid at sa loob ng ilang segundo ay parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi na napigilan ang pagpagsak ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya akalaing ganoon lang magiging reaksyon ng lalaking inaakala niyang magiging katuwang niya sa pagpapalaki ng kanilang magiging mga anak. Mas masakit pa ito sa pisikal na sakit dahil alam niyang hindi lang siya ang tinalikuran nito, kundi pati ang mga batang nasa sinapupunan niya. Habang nakaupo siya roon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya si Tia Marina ang tumatawag. Agad niya itong sinagot. Pinipilit ayusin ang kanyang boses kahit pa namamagana ang mga mata niya. Chang? Oval? Maingat ang tono ni Marina. Tila ba nag-aalangan kung paanong sasabihin ang nalaman nito. Pasensya na ka na kung ngayon ko lang sinabi pero kanina pinasundan namin si Daryl. At totoo nga, may babae siya.
Nanlaki ang mga mata ni Oval at muntik nang mabitawan ng cellphone. Ano po? Nakita siya ng tauhan ng tiyo mo. Pumasok sila sa isang hotel. May mga litrato. Hindi lang ito hinala anak, nakita nila mismo. Halos mabulol na sa pag-iyak si Oval. Chang, hindi ko po alam ang gagawin ko. Anak, ani Marina sa kabilang linya. Bakas ang lungkot sa tinig. Hindi mo ito kasalanan. Mas lalong hindi ng mga batang nasa tiyan mo. Pero kailangan mong maging matatag para sa kanila, para sa sarili mo. Hindi na nakasagot si Oval. Niyakap na lamang niya ang kanyang sarili at lalo pang dumami ang mga luha niya. Ang saya na nararamdaman niya ay parang hinigop ng isang dambuhalang puwersa. Iniwang hungkag ang kanyang puso. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang hikbi ng isang inang pilit pinanghahawakan ng lakas para sa mga anak niyang hindi pa man isinilang. Ilang araw ang lumipas, wala nang napatunayang may ibang babae si Daryl, pilit na nagtatapang-tapangan si Oval. Pilit na ngumiti sa harap ni Natcha Marina at Tito Paul, pero sa bawat gabi na siya ay mag-isa, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan, ang pait at bigat sa kanyang dibdib ay lalong bumabaon. Hindi pa rin bumabalik si Daryl. Walang text, walang tawag. Hindi rin niya malaman kung nasaan ito. Hanggang sa isang hapon, habang nasa loob siya ng kanilang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi kilala ang numero. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinagot. Hello? Ma'am Oval? Anong boses ng babae sa kabilang linya? Mahina, ngunit malinaw. Ako po si Anya. Ako po ang inatasan ni Sir Paul na magmanman sa asawa mo. Nakita ko po ang asawa ninyo ngayon lamang sa isang restaurant. May kasama po siyang babae. Mukhang hindi po business meeting. Napasinghap si Oval. Napatayo agad mula sa pagkakaupo. Totoo po ba yan? Opo, ma'am. Kung gusto niyo ay pumunta po kayo ngayon dito para kayo po mismo makakita. Mabilis siyang hiningi dito ang address ng sinasabi nitong restaurant. Binaba niya agad ang tawag. Mabilis na nagpalit ng damit at lumabas ng bahay. Hindi niya inintindi ang panghihina ng katawan at ang sakit sa kanyang dibdib. Gusto niyang makita mismo ng dalawang mata niya. Gusto niya silang hulihin. Makalipas ang halos 30 minutong biyahe, narating niya ang restaurant. Mamahalin ito. Malaki, may mga salaming dingding at modernong ilaw. Sa labas pa lamang nakita niya na sa loob si Daryl. Nakangisi habang nakaupo sa tabi ng isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Nakaangkla pa rito ang braso ni Daryl. Tila ba pagmamayari rin ito ng babae. Bumigat ang paghinga ni Oval. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod ngunit pilit siyang tumayo. Mabilis ang hakbang. Sa bawat hakbang umiinit ang kanyang dibdib. Hindi niya na napansin ang mga taong nasa paligid. Pagpasok niya sa restaurant ay agad siyang napatingin sa direksyon ng mesa kung saan naroon naman ang dalawa. Umaalingaw-ngawang yabag ng kanyang sapatos sa sahig. Daryl! Sigaw niya. Napalingon ang lahat. Tumigil sa pagkain ng ibang customers at ang ilang waitress ay napahinturin. Si Daryl ay agad naman na bumitiw sa hawak ng babae at napabangon. Oval? Anong ginagawa mo dito? Hindi na siya nakinig. Nilapitan niya ang babae at walang pasintabi. Kinuha ang baso ng juice sa mesa at isinaboy ito diretso sa mukha ng babae. Walang hiya ka! Malandi ka! Sigaw niya habang nanginginig ang buong katawan. Napasinghap ang babae. Nabasa ang mamahaling bestida at agad tumayo sa gulat at galit. Ano bang problema mo, ha? Anong problema ko? Ako ang asawa niya. Ako lang naman ang asawa ng lalaking nilalandi mo, no? Galit na tugon ni Oval habang nakaturo kay Daryl. Ikaw ang pumapatol sa may asawa na. Wala kang dangal. Agad siyang hinawakan ni Daryl sa braso. Oval, tama na. Nasa publiko tayo. Bitawan mo nga ako. Pinilit niyang kumawala, ngunit mas humigpit ang pagkakahawak ni Daryl. Pagkatapos mo akong lokohin,
Sasabihin mo pa akong tumahimik? Nagpakawala ng mapang-asim na tawa ang babae. Kung ganun, ikaw pala si Oval. Nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw yung asawa? Oh God, hindi na ako magtataka. No wonder kung bakit ka pinalitan. Anong sinabi mo? Nanginginig ang boses ni Oval. Losyang, halatang pagod na sa buhay. Tingnan mo ang itsura mo. Wala kang kaayos-ayos. Ang laki-laki pa ng katawan mo. Hindi nakataka-taka kung bakit naghahanap si Daryl ng iba. Tumigil ka. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng muli, ay nagsalita pa ito. Ako ang pinili niya. Kasi mas masaya akong kasama. Mas maganda. Mas sariwa. At hindi ako clingy tulad mo na parang laging may hinihinging awa. Tanggapin mo na lang na ang mga losyang nakagaya mo ay pinagpapalit talaga dahil hindi nila masikmura ang ganyang itsura. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lamang at tanggapin na mas mahal ako ng asawa mo. Parang tinusok ng libong karayom ang puso ni Oval, lalo na nung hapitin ni Daryl ang bewang ng babae. Sign na mas kinakampihan nito yon kesa sa kanya. Ramdam niyang nanginginig na ang kanyang buong katawan. Sa kabila ng lahat ng hinanakit, wala pa ring panghihinayang sa kanyang mukha. Tanging paninindigan ang lumalaban sa loob niya. Hindi ko alam kung paano mo nasisikmura ang ganito, mariin niyang sabi, na pumatol sa lalaking may asawa. May anak sa sinapupunan. Ikaw ang walang hiya. At ikaw, Daryl, nilingon niya ang asawa. Ikaw ang pinakamasahol. Nilingon niya ang mga tao sa paligid. Alam niyang lahat sila ay nakatingin. Oo, ako ang asawa ng lalaking to. Buntis ako ng triplets. At ito, ang babaeng pinagpalit niya sa akin. Niloloko lamang nila ako. Tahimik ang buong restaurant, kahit ang mga waiter ay natigilan. Ngunit makikita sa kanilang mga mata ang mapang-uyam na titig kay Daryl at sa babae nito. Muling tumulo ang luha ni Oval, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Tumalikod siya at lumakad papalayo. Iniwan ang dalawa sa gitna ng hiya. Tahimik na galit at walang habas sa konsensyang kailanman ay hindi pa siguro nila naramdaman. Sa kanyang likuran, tanging katahimikan ang iniwan niya. Ngunit sa kanyang dibdib, buo ang desisyon. Hindi na siya kailanman babalik sa lalaking iyon. Hindi pa man tuluyan nakakalayo si Oval sa restaurant, ay isang malakas na kamay ang bigla na lamang humila sa kanya. Halos mapasigaw siya sa gulat. Si Daryl ito. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Sigaw niya habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito sa kanyang braso. Ngunit hindi siya pinakinggan. Parang walang pakialam sa paligid si Daryl habang hinihila siya palabas ng restaurant. Pababa sa mga baitang, palayo sa mga matang nanonood pa rin ng kaguluhan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dinadala. Malamig na ulan ang bumuhos. Unti-unting binabasa ang kanyang damit at buhok. Daryl, nasasaktan ako! Aniya habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nanginginig sa lamig at kirot. Ngunit mas mahigpit ang hawak nito sa kanya. Pagkarating sa gilid ng kalsada sa ilalim ng bagsik ng ulan, tuluyan na siyang binitawan ng lalaki. Ano ba talaga, Daryl? Bakit mo to ginagawa? Humahagulhol niyang tanong. Halos hindi na marinig ang boses niya sa lakas ng ulan. Bakit mo ko pinagpalit? Huminga ng malalim si Daryl at sa unang pagkakataon ay tiningnan siya sa mata. Ngunit hindi iyon mga matang dati puno ng pagmamahal. Ngayon, malamig, matigas, parang yelo na matagal nang hindi tinapik ng init ng damdamin. Lahat ng sinabi ni Georgina kanina totoo. Mariin itong sambit. Mas mahal ko siya. Parang isang martilyo ang salitang iyon na paulit-ulit na bumagsak sa puso ni Oval. Talaga bang pipiliin mo ang malanding yun kaysa sa akin? Asawa mo ko, Daryl! Asawa mo! Sigaw niya, nanginginig sa galit, sa sakit.
Bigla, isang malakas sa sampalang dumapo sa kanyang pisngi. Napaatras siya. Nanlaki ang mata. Nanginginig ang kanyang labi. Wala kang karapatan na sabihin yan sa kanya. Galit na sigaw ni Daryl. Hindi mo siya kilala. Napahawak lamang siya sa kanyang pisngi. Ngayon, hindi lamang emosyonal na sakit ang nararamdaman niya, kundi pati na rin sa pisikal dahil sa lakas ng sampal nito sa kanya. Gusto ko na rin makipaghiwalay sa'yo. Halos mapaluhod siya sa mga salitang yan. Paano ng mga anak natin? Tinig niyang halos na wala ng lakas, nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Mga anak? Tumaas ang kilay ni Daryl na puno ng pandalamig. Hindi ko yan mga anak. Magkakaanak na rin kami ni Georgia. Hindi mo kailangan na ipagsiksikan sa akin ng mga batang yan. Napaatras si Oval. Hawak ang kanyang tiyan na tila ba sinusubukang protektahan ng tatlong buhay na walang kamuwang-muwang sa bangungot nito. Napakawalang puso mo, bulong niya. Pilit pinipigilan ang pag-apaw ng kanyang luha. Paano mo nasisikmurang sabihin na hindi mo anak ang dinadala ko? Paano mo ito nagawa sa kanila? Kahit hindi na sa akin, Daryl, naiintindihan kong hindi mo na ako mahal dahil sa pangit at losyang na ako. Ngunit paano mo ito ginagawa sa mga bata? Sa tatlong anak natin ha, Daryl? Tatlong buhay, Daryl? Tatlong buhay ang nasa sinapupunan ko ngayon. Tatlong anak agad? Sa tingin mo handa na ako maging ama at buhayin ng tatlong mga batang yan? Sigaw ni Daryl. Tila ba pinapahiya siya sa gitna ng ulan. Hindi ko pinangarap maging ama ng barangay. Hindi ako ang ama ng mga yan. Lumayas kayo. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Oval. Sumasabay sa ulan. Sumasabay sa pagguho ng lahat ng pinangarap niyang buuin. May bagong babae na akong ibabahay. At iyon ay si Georgina. Magkakaanak na rin kami at bubuo kami ng bagong pamilya. Dagdag pa nito ng puno ng yabang. At siguradong hindi siya mukhang pagod at losyang nakagaya mo. Parang sumabog ang buong mundo ni Oval sa bawat salita. Tila ba ang ulan ay naging mga patak ng latigong dumadampi sa kanyang balat. Hindi na siya umimik. Wala na siyang masabi. Wala na siyang lakas. Si Daryl, pagkatapos ng huling pangungutya sa kanya, ay tumalikod na lamang. Walang lingon, walang pakialam. Tuluyang iniwan siya sa gitna ng ulan. Basang-basa, sugatang-sugatan hindi sa katawan kundi sa damdamin. At doon, sa madilim na kalye, sa ilalim ng malamig na ulan, isa lamang ang kanyang pinanghahawakan, ang kanyang magiging anak sa sinapupunan. Ang tatlong inosenteng buhay sa loob niya, ang tanging natitirang dahilan kung bakit kailangan pa niyang lumaban. Hindi ako susuko, bulong niya habang pinipilit tumayo ng matuwid. Kahit iniwan tayo ng daddy ninyo, hindi ko kayo iiwan mga anak ko. Hindi ko kayo papabayaan. Basang-basa si Oval nang dumating sa bahay ng kanyang tiyahin. Nanginginig sa ginaw, nakayuko at halos hindi na makalakad ng matuwid. Ang kanyang buhok ay basang-basa, dikit-dikit sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang balat at bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng buong daigdig. Narinig ng kanyang tsamarina ang pagbukas ng gate at agad na tumakbo palabas. Sumunod si Tito Paul. Nag-aalala rin ang mukha. Oval! Sigaw ni Marina na agad na lumapit at itinakip ang daladalang tuwalya sa balikat nito. Diyos ko! Anong nangyayari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Anak, saan ka ba galing? Tanong naman ni Tito Paul. Sinundan agad ng, pumasok ka muna, baka magkasakit ka riyan. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Marahang inakay papasok sa loob ng bahay. Inupo siya sa sofa at walang tanong-tanong ay pinainom ng mainit na tsaa habang... Ngunit hindi agad nakapagsalita si Oval. Ang kanyang labi ay nanginginig, hindi lamang sa ginaw kundi sa emosyon. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ibinaba niya ang tasa at saka pa lamang siya nagsalita. Mahina, basag at puno ng sakit. Iniwan ako ni Daryl.
Sabi niya na halos pabulong pero sapat na para marinig ng kanyang mga kamag-anak. May babae siya. At totoo yung sinabi niyo noon. Sinaktan niya ako. Napamulagat si Marina at agad na tumayo. Ano? Napasapo ito sa ulo, galit na galit. Sinaktan ka pa? Tumulo na ang luha ni Oval habang kinakwento ang lahat. Halos hindi naman makapaniwala ang Tito Paul niya sa mga narinig. Hindi ko akalaing ganon siya kababa at kawalang puso. Anak ka ng Diyos. Buntis ang asawa mo tapos gagaganunin ka? Tumango si Oval. Yakap-yakap ang sarili habang nanginginig sa sakit. Sinabi niya hindi raw niya anak ang mga to at masaya na raw siya sa bago niya. Ayaw niya nang makita pa ako. Sinabihan niya pa akong lumayas. Talagang lalaking yun, oh. Singhal ni Paul. Wala siyang konsensya. Walang puso. Hindi na lalaki ang tawag dyan, hayop na yan. Lumapit si Marina at marahang niyakap si Oval habang hinahaplos ang likod nito. Anak, pakinggan mo kami. Mahina ngunit matatag ang tinig nito. Huwag na huwag ka nang babalik sa lalaking yan. Hindi mo kailangan na magmakaawa sa isang taong hindi ka kayang pahalagahan. Kami nang bahala sa'yo. Sa mga anak mo. Hindi mo kailangan na harapin to ng mag-isa. Humagulhol si Oval sa yakap ng kanyang tiyahin. Lahat ng inipong lakas niya ay tuluyan ng bumigay. Pero, paano na kami? Paano ko bubuhayin ng 3 bata? Tanong niya. Halos hindi maintindihan sa pagitan ng hikbi. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ka mag-isa, sagot ni Marina. Hinalikan siya sa noo. May pamilya ka rito. May tiya't tiyuhin kang handang ipaglaban ka. At ang mga anak mo, hindi kailanman magiging kulang. Dahil punong-puno ka ng pagmamahal na hindi kailanman kayang tumbasan ng lalaking yon. Tumango si Paul. Magsimula kang muli, Oval. Hindi mo kailangan ng Daryl na yan para maging buo ka. Kayo na ng mga magiging anak mo. Nandito kami. At doon, sa gitna ng luha, hapde at lungkot, unti-unting may liwanag na sumilip sa puso ni Oval. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring durog siya ngayon pero sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, alam niyang makakabangon siya. Hindi para sa sariling lamang, kundi para na rin sa 3 munting buhay sa kanyang sinapupunan. Sa mga sumunod na araw ay tuluyan nang nagdesisyon si Oval na makipaghiwalay sa asawa niyang si Daryl. Hindi na siya umasa pa na babalikan siya ni Daryl at lalo na ngayong hayagang sinabi nitong wala itong pakialam sa kanilang magiging mga anak. Masakit, oo, walang gabi na hindi siya umiiyak. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumindig. Wala na siyang lugar sa isang relasyon na wala namang pagmamahal. Wala na siyang balak pang ibalik ang sarili sa isang lalaking itinuturing niyang wala siya. Isang gabi, habang magkasamang kumakain sa sala sina Oval, Tia Marina at Tito Paul, muling lumabas ang mungkahi ng kanyang tiyuhin. Anak, mahinahong wika ni Paul. Gusto kong isaalang-alang mo yung sinabi ko. Pumunta ka sa Russia. Doon sa pinsan mo si Elena, mas makakapag-umpisa ka ng panibago roon. Ligtas, payapa, wala si Daryl, walang mga alaala. Ang meron lang doon ay ang bago mong simula. At kapag kaya mo na, tutulungan ka namin para mapamahalaan mo na ang kumpanya na iniwan sa'yo ng magulang mo. Tahimik lamang si Oval habang umunguya, ngunit ramdam ng dalawang bigat ng kanyang iniisip. Ilang sandali pa ay tumango siya. Nakapagpasya na rin po ako. At tingin ko rin po ay mas makakabuti para sa amin ng mga magiging anak ko kung doon na kami maninirahan. Napangiti ang tiyahin niya. Mabuti naman kung ganon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan doon. Sasama kami sa'yo sa Russia para may katuwang ka sa pagpapalaki sa mga apo namin. Maraming salamat po sa inyo, Cho. Chang, walang anuman anak. Basta tandaan mo na kahit anong mangyari, andito lang kami para sa'yo.
Sa mga sumunod na linggo ay naging abala na sila sa pag-aayos sa mga papeles ni Oval. Tinutulungan siya ng kanyang mga tiyahin at pinsan. At nang dumating na ang araw ng kanilang pag-alis, hindi man madali ang pagbitaw, bitbit niya ang bagong pag-asa sa puso. Pag-asa ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa Russia, ang unang mga linggo ay mahirap. Ibang klima, ibang wika, ibang kultura. Ngunit mabilis siya natuto. Sa tulong ng mga taong malalapit sa kanya na hindi siya pinabayaan. Dumaan ang mga buwan at unti-unti niya natutunang maging masaya sa bago nilang buhay. Masakit pa rin ang alaala, ngunit hindi na siya umiiyak gabi-gabi. Sa halip, pinagdarasal niya ang lakas upang harapin ang bukas at ang tibay ng loob para maging isang mabuting ina. At dumating na ang araw na pinakahihintay niya, ang araw ng kanyang panganganak. Halos hindi siya mapakali dahil sa pananabik at kaba. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang mga sanggol, tila natunaw ang lahat ng sakit na pinasan niya noon. Isinilang niya ang 3 malulusog na supling, 2 lalaki at 1 babae. Ang una ay si Nikolai, ang pangalawa ay isa ring lalaki na pinangalanan niyang si Pavel, at ang huli, ang kanilang munting prinsesa, ang babaeng kamukhang kamukha niya, si Elira. Bulong niya, habang lumuluha ng may ngiti. Elira ang kanyang pangalan. Habang pinagmamasan niya ang 3 munting nilalang na siyang bunga ng kanyang lakas at paninindigan, napaluha siya. Hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Sa wakas, nahanap niya ng kapayapaan. Hindi niya na kailangang hintayin ang pagmamahal ng isang lalaking hindi siya kayang ipaglaban. Sapagkat sa kanyang mga bisig, may 3 puso na tutumba sa lahat ng pagmamahal na kailangan niya sa mundo. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, buong puso siyang umiti. Lumipas ang 5 taon, malayo nang narating ni Oval mula sa pagiging isang ina na hindi pinili at iniwan para sa ibang babae, patungo sa isang matagumpay at respetadong babae. Hindi lamang basta nakatayo muli si Oval, gayon ay isa na siyang kilalang CEO sa Moscow, isang kumpanya na tumutulong sa mga single mother sa Russia at ilang bahagi ng Europe. Ang mga anak niya ang dahilan kaya nakamit niya ang lahat ng ito. Nakilala rin kasi siya sa pagkakaroon ng genius ng mga anak, kung kaya ay marami nang naantig at nagnais na makatrabaho siya at matuto mula sa kanya. Pinalawak niya ang kumpanya na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang sa tulong ng mga taong malapit sa kanya na talaga namang sinamahan at sinuportahan siya sa lahat ng mga pinagdaanan niya. Lalo na ng mga anak niya na laging nandyan, at kanyang pagsisikap ay napagtagumpayan niya ang lahat. Malayong-malayo na siya sa dating siya. Hindi lamang ang itsura nagbago sa kanya kundi pati na rin ang estado niya sa buhay. At sa tuwing naisip ni Oval ang lahat ng pinagdaanan niya, bago niya narating ang tagumpay na ito, hindi niya maiwasan na maging sobrang proud sa kanyang sarili. At some point, ipinagsalamat din ni Oval na nangyari ang lahat ng iyon sa kanya. Dahil kung siguro hindi niya napagdaanan ang lahat ng iyon, hindi niya rin mararating kung saan siya ngayon. Kung nanatili siya sa kasal na iyon, kung nanatili siya sa piling ni Darrell, baka hindi siya naging isang matagumpay na tao ngayon. Tunay nga na ang sabi ng iba na lahat ay nangyayari ng may dahilan. Isang umaga habang papasok siya sa kanyang opisina, sinalubong siya ng malamig ngunit eleganteng hallway ng gusali. Suot ang isang puting coat na bagay sa kanyang postura, mahinahong ngumiti siya sa lahat ng kanyang mga empleyado. Lahat ay magalang na bumati sa kanya, may respeto at paghanga sa kanyang katauhan. Good morning, Miss Oval. Bati ng kanyang Russian assistant na si Mila habang hawak ang clipboard ng mga schedule. Good morning, Mila. Sagot naman ni Oval habang tinatanggap ang coffee cup na iniabot ng assistant. You have a conference call with the investors at 10 a.m., then a charity gala prep at 1 p.m., and lastly, a dinner meeting with the German partners at 6:30. Napailing si Oval. Full schedule pala siya ngayong araw. Ngunit may pinangako siya sa kanyang mga anak at batid niya na mas mahalaga iyon kesa sa anumang bagay. Cancel the last 2, please. I promised my kids I'd pick them up from school today. I never break my promises to them.
Yes ma'am, I'll inform them. Tumango siya at ngumiti. Thank you, Mila. Pagkatapos ng meeting sa umaga, agad siyang nagbihis ng mas casual na coat at tumungo sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho patungo sa paaralan ng kanyang mga anak, bahagya siya napangiti habang pinapakinggan ang voicemail na iniwan ni Nikolai kaninang umaga gamit ang cellphone ng yaya nito. Mama, don't forget you promised us ice cream after school. Napailing siya sa mga ngiti. At of course, hindi niya makakalimutan ang pangako niya na iyon. Isang mabuting ina si Oval kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang 3 anak. Sa kabila kasi ng busy schedule niya ay talaga namang naglalaan siya ng oras at panahon para sa kanyang mga anak. Ayaw kasi ni Oval na lumaki ang mga ito na malayo ang loob sa kanya at iniisip na ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang trabaho at hindi sila ng mga anak niya. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya ay sinisikap niya na maging isang mabuting ina sa kanilang 3. Yung tipo ng ina na kayang-kaya nilang ipagmalaki sa ibang tao. Hindi lamang in terms sa mga narating niya sa buhay, kundi kung paano siya magmahal at mag-alaga sa kanila. Pagdating niya sa school, agad niyang nakita ang 3 batang naghihintay sa labas ng gate. Si Nikolai na ngayon ay may hilig sa science at mahilig magbasa. Si Pavel na laging tahimik ngunit papag-obserba sa paligid nito at si Elira, ang kanilang prinsesa na palaging may bitbit na coloring book at flower clips sa buhok. Mommy! Sigaw ng 3 habang sabay-sabay siyang sinalubong ng yakap. Oh, my babies! How was school? Tanong ni Oval habang niyayakap ang mga ito. It was fun. Elira drew a unicorn again. Masayang kwento ni Nikolai, sabay turo sa papel na hawak ng kapatid. And I got a star from my teacher. She said I'm getting better at math. Saad naman ni Pavel. Very good mga anak, I'm so proud of you. Yumuko siya at hinalika ng bawat isa sa noo. As promised, ice cream? Yes! Sigaw nilang 3 sabay taas ng kamay sa ere. Sa loob ng kotse habang tinatahak nilang pamilyar na daan pa uwi, maingay silang 4 sa kotse at ang kanyang puso ay napuno ng walang kapantay na ligaya. Hindi man naging madali ang simula, ang 5 taon ng pagsusumikap, luha at pananampalataya ay nauwi sa gantimpalang ito. Ang simpleng kasiyahan ng pagiging ina at ang buhay na ngayon ay siya mismo ang may hawak. Isang hapon habang abala si Oval sa kanyang home office sa loob ng kanilang malawak na bahay sa Moscow, palipat-lipat ang kanyang tingin mula sa laptop, papunta sa mga papel sa kanyang mesa. May virtual board meeting siya kinabukasan at kailangan niyang ayusin ang ilang dokumento. Nakasuot siya ng salamin, suot ang simpleng blouse at loose cardigan. Nakapusod ang buhok habang masinop na binabasa ang kontrata sa harap niya. Biglang bumukas ang pinto at sumungaw ang 3 munting mukha ng kanyang mga anak. Mommy! Sabay-sabay na sambit ng triplets. Malambing ang tono at parang may gustong hilingin. Napatingin si Oval mula sa kanyang laptop. Yes, my loves? Nang marinig nila iyon, sabay-sabay silang lumapit. Bawat isa may sariling estilo ng lambing. Yumakap sa kanyang bewang si Elira, habang hawak naman ang isang drawing ng carousel. Si Nikolai naman ay naupo sa tabi ng kanyang upuan at sinandal ang ulo sa braso niya. Habang si Pavel ay tahimik na inilagay ang isang flyer ng bagong bukas na indoor amusement park sa harap ng laptop niya. We want to go out, Mommy. Ani ni Elira sa naglalambing na tinig. Let's go to the mall, please. Dagdag naman ni Nikolai habang pumapalakpak naman si Ilya sa tahimik nitong pagsang-ayon na iyon. Napabuntong hininga si Oval. Tiningnan niya ang mga bata, tsaka ang laptop at muling bumalik ang tingin sa mga anak. Alright. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng bawat isa. But only if you promise me to behave. No running around. Yes, Mommy! Sabay-sabay nilang sagot habang tumatalon-talon sa tuwa. Makalipas ang ilang minuto nakabihis na silang mag-iina, may kanya-kanyang yaya naman kasi ang 3 kaya hindi na siya nahihirapan sa pag-aasikaso sa kanila. Suot ni Oval ang isang eleganteng black dress at trench coat at simple lamang ang kanyang makeup,
ngunit lalo pang nagpalitaw sa kanyang ganda. Ang triplets ay naka-coordinated casual outfits, white long sleeves at jeans at sinamahan din sila ng 2 bodyguards na naka-discreet black suits. Pagdating nila sa mall, agad na napuno ng tuwa ang triplets. Naglakad sila sa loob ng mall habang magkahawak ang kamay ni Elira at Oval. At sina Pavel at Nikolai naman ay nag-uunahan sa mga escalator. Paalala ni Oval sa kanila, "No running around, remember?" "Yes, Mama," sagot naman ni Nikolai. Pero sa sobrang excitement ay hindi napansin ni Pavel ang isang lalaki na papalapit. Kaya napabangga ito sa isang lalaki. "Oops!" Napahawak sa noo si Pavel at agad na nag-sorry. "I'm sorry, sir." Ang lalaking nabangga niya ay isang matangkad, makisig na lalaki na tila bumaba mula sa isang luxury at may suot itong dark gray coat, sleek turtleneck at leather boots. Ang mukha nito ay may matatalas na features, may bahid ng Russian elegance at ang aura ay nakaka-intimidate. Yumuko ang lalaki para mapantayan ang height ni Pavel at sa mababa ngunit malalim na tinig ay nagsalita, "It's okay, just be careful next time, little man." Wikang Russian ang ginamit ng lalaki sa huling salita. Nag-alala na lumapit agad si Oval at Elira. "I'm so sorry about that, I didn't mean to." Tumingala sa kanyang lalaki at matamis din ang umiti. "It's okay, really, no harm done." Ngumiti si Oval, ngunit natigilan siya saglit. Pamilyar kasi sa kanya ang mukha ng lalaki pero hindi niya agad mawari kung saan niya nga ba ito nakita noon. Biglang nagsalita sa Elira sabay turo sa lalaki. "Mommy, is he an actor? I saw him on Yaya's phone." Nagulat si Nikolai. "Oo nga, Mama. He's in Yaya Annie's wallpaper." Napakunot ang noo ni Oval. Napatingin siyang muli sa lalaki tsaka biglang napatda. Naalala niya na kung sino ito. Ito, si Leonid Mikhailov, ang pinakamayamang negosyante sa buong Russia. May-ari ng isang international tech conglomerate at kilala sa pagiging private at mailap sa media. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Amelita Bato-Bato, W. Montianos Vlog, at Magdalena De Ocampo from Odiongan, Romblon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Isang uri ng lalaking pinagkakaguluhan sa social media kahit halos wala naman itong ina-upload na personal photo. Hindi na itago ni Oval ang bahaging pagkapahiya dahil hindi niya agad ito nakalala. "You're Mr. Mikhailov, aren't you?" Ngumiti lamang ito. "I guess your children recognized me first." "Our Yaya likes you. She said you're the most handsome man in Russia." Masayang-masaya na sabi naman ni Elira. "And you're really handsome, sir. Like a prince." "Awesome." "I'm sorry about them. They're very honest." Ani Oval. "I like honesty." Sagot naman ni Leonid. At muli nitong tiningnan ng triplets na ngayon ay nakatingala dito. "You've got bright kids." Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila ang isang babae na naka-heels at nakasuot ng navy blue na pencil skirt. May hawak itong clipboard at may suot ding Bluetooth earpiece. "Mr. Mikhailov," magalang na sabi nito gamit ang wikang Russian. "Your next meeting is in 15 minutes. We need to leave now, sir." Tiningnan ni Leonid ang suot niya wristwatch at muling tumingin sa mga anak niya at matamis din ang umiti. Iyong ngiti nito na talaga namang nakakatunaw kaya hindi na nakakapagtaka kung ang mga anak niya at ilang tao sa mall ay natulala na lamang dito. "I have to go now. Business calls." Paalam nito bago muling yumuko para mapantayan ang height ng triplets.
You three be good to your mom, okay? And no more running into people. Yes, mister! Sabay na sagot naman ng triplet, sabay ngiti at kaway. Bye-bye! Sigaw naman ni Nikolay. See you again, sir! Dagdag naman ni Pavel. Bye, handsome prince! Sabat naman ni Elira na kinatawa ni Oval at kinailing ni Leonid ng ulo. Amused. Dos Vedadia. Paalam din nito na ang ibig sabihin sa English ay goodbye or until we meet again. Tumayo ito ng tuwid bago tumingin kay Oval at matamis din itong umiti sa kanya. Take care. Take care, Mr. Mikhailov. Sagot ni Oval. Halos pabulong habang pinagmamasdan niya itong lumakad palayo kasama ang secretary nito. Tahimik na nasundan ng tingin ng triplets ang lalaking paalis. Si Leonid ay may tika sa bawat hakbang. Parang isang karakter na nabuhay mula sa isang fairy tale sa modernong panahon. Pagkalayo nito, napatingin si Elira sa kanyang ina. Mommy? Mahina nitong bulong. Yes, sweetheart? Tanong ni Oval na nag-aayos ang buhok na Elira na medyo nagulo dahil sa sobrang excitement. I like him. Ani Elira sabay hawak sa dibdib. He's kind and his eyes are nice. Napangiti si Oval. Napatingin siyang muli sa direksyong nilakaran ni Leonid kung saan unti-unti na itong nawawala sa paningilala. Really? Biro niya. Are you sure it's not because Yaya Annie has a crush on him? Ngumiti si Elira. Maybe, but I like him too. Tumango naman si Nikolay. He looks like a prince in those cartoons. But serious. Super serious. Dagdag naman ni Pavel, sabay nguso pa sa direksyon ng lalaki. At matapos ang tagpong yon ay nagpatuloy na sila sa pamamasyal. Pero ang tatlo ay nananatili na bukang bibig si Leonid. Hinangaan lamang ni Oval ang triplets, nahangaan nila ang bata. Sa loob ng eleganteng opisina ni Oval sa ikasampung palapag ng isa sa pinakasikat na business tower sa Moscow, isang seryosong usapan ang naganap habang siya ay nakaupo sa kanyang executive chair. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang secretary na si Mila, ang kanyang tita Marina at tito Paul na kasama rin ang kanilang assistant at pinagkakatiwalaan ng mga executives. Ma'am, ani Mila habang hawak-hawak ang ilang dokumento. I reviewed the updated expansion strategy. If we could establish a tie-up with Mikhailov Group of Enterprises, our growth could be double in the next 2 years. Nakakunot ang noon niya habang binabasa ang papel. Bahagyang nagtaas ang tingin. Mikhailov Group? As in Leonid Mikhailov? Tumango ang pinaka-pinagkakatiwalaan na tauhan ng kanyang tiyahin. Yes, ma'am. He's the current CEO. Their influence in logistics and global distribution is unmatched. If we can get even just one partnership contract with them, your company will have access to their network across Europe and even in parts of Asia. Nagtagal ang katahimikan habang tinitimbang ni Oval ang narinig. Napatingin siya sa malaking salamin ng opisina kung saan tanaw ng lungsod ng Moscow sa ilalim ng papalubog na araw. But I suppose it won't be that easy. Ani Oval sa mas mababang tinig. Nagsalita ang kanyang tita Marina. Correct. They're very selective. From what I heard, it's nearly impossible to get through Mr. Mikhailov himself. His company filters everything through a chain of departments. You need strong leverage. Or luck. Napangiti si Oval. Bahagyang may halo ng inis at takot. Luck, huh? I'm currently checking if we have any existing connection. Any weak link we could start with? I'll keep you posted. Alright, let's prepare options, but not forcing it. We'll take this smartly and slowly. Yes, ma'am. Sagot naman ni Mila bago ito lumabas ng opisina. Nang makauwi na si Oval sa kanilang malaking bahay, sinalubong siya agad ng masiglang tinig ng kanyang mga anak. Sa kabila ng pagod sa buong araw ng pagpupulong at desisyong kailangan niyang harapin,
Biglang naglaho ang lahat ng iyon nang yumakap sa kanya si Elira. "Mommy!" sigaw ng tatlo. "Mommy's home!" Dagdag naman ni Nikolai. Mommy, you won't believe what happened today." Masayang sabi ni Pavel sabay hila sa kamay ng ina papunta sa sofa. Napangiti si Oval habang inaalis ang coat at inabot ito sa yaya. Okay, one at a time. What happened?" Naupo siya sa gitna ng sofa habang ang tatlo'y umupo at umikot sa kanya. Sabik na magbahagi ng kwento. "Remember that handsome man in the mall?" Tanong ni Elia na halos lumundag sa excitement. "Yung may nice na mata?" Dagdag naman ni Nikolai. Ang cute ng accent nito sa Tagalog kasi hindi sanay pero may mga tutor naman sila na siyang nagtuturo sa kanila ng Filipino. "Leonid," ani Pavel na parang proud na proud. "We saw him again." "Really?" Tanong ni Oval. Kunot noo ngunit interesado. "Saan niyo naman siya nakita?" "Sa school po, Mommy." Sabay-sabay na lang sagot. Napakunot lalo ng noo si Oval. "School? What do you mean?" "Yung classmate po namin si Alexei, nephew pala niya. He picked him up today. Tapos nakita niya kami and he waved at us." Kwento ni Elira habang kumakaway pa para gayahin ng lalaki. "He said, 'Nice to see you again, little ones.'" Dagdag pa ni Nikolai na ginaya pa ang boses ni Leonid. Oval blinked. "Wow, that's unexpected." "He was still nice, Mommy," ani Pavel. "He even asked if you were okay." May kung anong damdaming tila gumapang mula sa kanyang puso papunta sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung kababa iyon o tuwa. "Did he say anything else?" Tanong niya. "He just smiled and said he remembers us." Sagot ni Elira sabay yakap sa ina. "I told him you were busy." Napangiti si Oval sabay yakap sa anak. "You did? Oh, thank you, my love. We like him, Mommy." Ani Nikolai habang nakatingala sa kanya. "He's kind and his coat smells nice." Natawa na lang si Oval at hinalikan ang bawat isa sa kanilang noo. "I'm glad you had a good day." Sa loob ng opisina ni Oval, masinsina ng pagpupulong nila. Nakalatag sa lamesa ang ilang mahalagang dokumento. Profiles ng kumpanya ni Leonid at proposal drafts na pinagtutulong-tulungan nilang pagplanuhan. "So the goal," panimula ni Oval habang pinapantay ang postura, "is to secure a mutual deal with Mikhailov Group, either in supply chain partnership or logistics outsourcing. But we don't just go in empty-handed. We offer something compelling." Tumango ang kanyang tiyuhin. "We need to make them see that you're not just another hopeful CEO. You've built something solid in 5 years, Oval. Make that count." "I agree," dagdag ng tiyahin niya. Leonid Mikhailov is a name feared and respected in business. Pero base sa mga nabasa kong articles tungkol sa kanya, mukhang hindi naman siya ganun ka-cold. Maya-maya ay nagsalita ang kanyang secretary. "I sent the official inquiry and proposal summary yesterday. Just a preliminary outline." Humilig siya sa kanyang kinauupuan. "Honestly, I expected silence for a month. If any, response at all." Pero hindi pa lumilipas ang 2 oras matapos ang meeting na iyon, bumalik si Mila sa opisina. Hawak ang kanyang tablet at may hindi mapigilang ngiti sa labi. "Ma'am, you won't believe this." "What?" Tanong ni Oval, tumayo agad. "They responded directly from Leonid's executive office." Napatigil ang lahat. "Wait, what?" Tanong ng kanyang tito na halos mapatayo rin sa gulat. Nanlaki naman ang mga mata ni Mila na tumango ito. "Mr. Mikhailov approved the meeting. He even suggested the schedule. Tomorrow, 9:30 a.m., he said, and I quote, 'I'd like to meet with Miss Oval, personally.'" "Personally?" Ulit ni Oval, hindi makapaniwala. "That fast? That direct?" Tumango si Mila. "He's never done this. Not to anyone.
This is huge! Kinabukasan, maaga pa lamang ay handang-handa na si Oval. Nakaayos siya sa isang eleganteng navy blue na pantsuit na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at kumpiyansa. Kasama niya ang kanyang tiyo at tiya. Parehong bihis na bihis din. Tanda ng respeto at pagiging profesional. Habang papalapit ang sasakyan sa gusali ng Mikhailov Group, napansin nilang mahigpit ang seguridad sa paligid. Halos napakuyom ang palad ni Oval habang pinagmamasan ang mataas na gusali, simbolo ng kapangyarihan at tagumpay ng lalaki. Pagpasok pa lang nila sa lobby, sinalubong na sila ng isa sa mga opisyal ng kumpanya. Miss Oval? Tanong nito na may formal na ngiti. Mr. Mikhailov will be meeting you shortly. Please, this way? Ngunit bago pa sila makarating sa elevator, isang pamilyar na presensya ang biglang lumitaw mula sa hallway. Good morning. Ani ng isang malalim ngunit kalmadong boses. Tumigil ang lahat. Si Leonid mismo ang lumapit sa kanila. Nakasuot ng klasikong gray tailored suit. Maayos ang postura at may ngiting nakakahawa sa labi. Miss Oval, I'm glad you came. Anito sa kanya sabay abot ng kamay. Si Oval naman kahit may kaba sa dibdib ay tinanggap ang kamay nito at marahan din ang ngumiti. Thank you for the warm welcome, Mr. Mikhailov. You can call me Leonid. Anito. Tumingin saglit sa kanyang tiyo at tiya. Welcome to Mikhailov Group. It's an honor to finally meet the family of those delightful children. Nagkatinginan ang kanyang tiyo at tiya. Parehong hindi makapaniwala dahil si Leonid mismo ang sumalubong sa kanila. Hindi iyon karaniwan, lalo na para sa isang business mogul na kagaya ni Leonid Mikhailov. Lumapit si Oval at tinulungan ang kanyang sarili na manatiling kalmado. I hope we're not taking too much of your time. You're giving me a reason to pause, and that's rare. Sagot ni Leonid na may kasamang ngiti. Sa loob ng executive conference room ng Mikhailov Group of Enterprises, naroon sina Oval, ang kanyang tiyo-tiya at ang ilan sa mga senior advisors ng kumpanya. Sa gitna ng table, nakadisplay ang kanilang proposal, isang partnership na kung papalarin na matuloy ay magbubukas ng malawak na oportunidad para sa kumpanya ni Oval. Maayos at profesional ang naging daloy ng meeting. Klaro at detalyado ang naging presentasyon ni Oval. Kitang-kita ang pagiging bihasa at seryoso niya sa kanyang ginagawa. Si Leonid naman tahimik lang na nakikinig habang tinititigan siya. Hindi lamang dahil sa kahusayan ng babae sa negosyo, kundi tila may mas malalim pa siyang kinikilala sa likod nito. You built this company from scratch? Tanong ni Leonid matapos ang presentasyon. No, actually it was my parents who started it. I just took over, grew it and made some investments to bring it to where it is now. Sagot ni Oval ng derechahan. Napangiti si Leonid. Halata namang namangha si Leonid na malaman na napalago niya ang kumpanya ng ganong kalaki. I must say, wika niya habang isinandalang likod sa kanyang upuan. Your proposal is well thought of, clear, strategic, and more importantly, sincere. That's rare. Nagkatinginan si Oval at ang kanyang mga kasama. May hindi maitagong kilig at tuwa sa loob nila. Hindi man ito direktang yes, pero batid na nila. Kinikonsidera ito ni Leonid. I'll have my legal team review it and we'll schedule another discussion. But for now, I'd say it's a promising start. Tumayo si Oval at magalang na yumuko. Thank you, Mr. Mikhailov. We appreciate your time and consideration. Nagsalita rin ang kanyang tiyuhin nakita sa mga matang galak. It is an honor, Mr. Mikhailov. Please, sabi nito. Just Leonid will do. Pagkaalis nila sa gusali ng Mikhailov Group, halos hindi mapigilan ng tiyan ni Oval ang kasiyahan. Sa loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang kalsada pa uwi, lumingon ito kay Oval. Napansin mo ba yon, Iha? Tanong ng tiyahin niya na tila may ngiti sa labi.
Parang hindi iyon ang unang beses na nakita kayo ni Mr. Leonid. Napatingin din ng tiyo niya sa likuran. Oo nga, it was unusually warm. For someone na kilala sa pagiging malamig at unreachable. Tahimik sandali si Oval bago siyang ngumiti ng kaunti at tumango. Well, it's not actually the first time we met. Nagkatinginan na mag-asawang nakasabay niya. Huh? Remember the day no nag-request yung mga bata na mamasyal sa mall? Panimala niya, habang nakatanaw sa bintana. That day, Pavel accidentally bumped into him. Sa mall? Halos sabay tanong ng dalawa. Tumango siya. Pavel said sorry and the man said it's okay. I was about to apologize. Then I saw it was him. Si Leonid Mikhailov. Napamulat ang tiyahin. My God, yun pala yun. At hindi lang po yun, dagdag ni Oval. Apparently, pamangkin niya ang isa sa mga kaklase ng triplets. Kaya nakikita rin siya ng mga bata sa school. So he knows your children? Ulit ng tiyuhin niya na tila nabibigla pa rin. Oval just smiled. He's even said hello to them. Twice, actually. Hindi na napigilan ng tiyahin niya ang kilig. Kaya pala ibang ngiti niya kanina, may familiarity. Alam mo bang, tita, putol ni Oval, pero hindi maikobli ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. This is business. Yes, yes. Wika ng tiyahin niya, sabay tingin sa asawa niya. Pero kahit sa negosyo, may damdamin pa rin minsan, hindi ba? Hindi ba't ito pala ang pangalawang beses na nagkita kayo? Andiat, tandang-tanda ka pa niya. Tiyang, masyado ka siguro matalas ang memorya niya o baka naman nagpa-background check siya para malaman kung mapagkakatiwalaan ba ako. Well, tukso pa rin ang tiyahin niya. Hindi lang ganon ang naiisip ko. Tumawa si Oval sabay iling. Ngunit sa puso niya, kahit pilit niya pamanggawing profesional ang lahat, may mumunting kaba at init na nagsisimula sa kanyang dibdib. Masayang tinahak ni Oval ang daan papunta sa eskwelahan ng kaniyang mga anak. Galing siya sa isang mabilis ngunit importanteng event. Ngunit kahit gaano pa iyon kaimportante, mas pinili niyang tuparin ang pangakong siya mismo ang susundo sa triplets. Katulad ng dati, nakaayos pa rin siya sa kanyang eleganteng corporate attire, isang puting blazer, beige na palda at sleek na ayos ang buhok. Ngunit baka sa mukha ang pagod na nilamon ng pananabik. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay tanaw na siya agad ng isa sa mga anak niya. Mommy! Sigaw ni Pavel habang patakbong sumalubong. Kasunod sina Elira at Nikolai. Hey, my babies! Ngumiti si Oval. Agad lumuhod upang yakapin ng tatlo at halikan isa-isa sa noo. Did you behave well today? Yes, Mommy! Sabay-sabay nilang tugon. May gigil at lambing sa boses. Habang yakap niya ang mga bata, biglang may boses ng batang lalaki mula sa likod. There they are, Uncle, my friends and their mom. Nag-angat ang paningin si Oval at halos mapahinto ang tibok ng kanyang puso nang makita kung sino ang nasa likuran ng bata. Si Leonid Mikhailov na ngayon ay tila mas soft ang aura habang hawak ang maliit na kamay ng pamangkin. Napangiti si Leonid nang magtama ang kanilang paningin. Good afternoon. Bati nito na may bakas ng tuwa sa tinig. Nagulat man na natili ang profesional na ayos ni Oval at magalang ding bumate. Good afternoon, Mr. Mikhailov. Please, sabi nito kaagad. Just Leonid. We've met more than once, remember? Tumango si Oval na may munting ngiti sa labi. Yes, of course. Bigla namang tumingala ang bata sa tabi ni Leonid. Isang batang lalaking tila 6 o 7 taon na may curly blonde hair at malaasul na mga mata. Uncle, wika nito sabay turo kay Oval. She's the nice girl I've been talking about. The one who always smiles at me. She's the mommy of my friends. Napalingon si Leonid sa pamangkin niya bago muling ibinaling ang tingin kay Oval. So it's you, aniya, bahagyang tumawa. Now it all makes sense. He talks about you and the triplets all the time. Hindi na iwasang mapangiti ni Oval. They've mentioned your nephew too. They say he's very kind.
We all get along, sabat ni Elira sabay hawak sa kamay ng pamangkin ni Leonid. He always shares his pencils. Sharing is caring, tugon ng bata na ikinatawa naman ng triplets. Sandaling tumigil si Leonid upang obserbahan ang masayang tagpo ng mga bata at saka bahagyang lumapit kay Oval. It's nice seeing you again, outside the boardroom. You too, mahinang sagot naman ni Oval, sabay ayos ang kanyang buhok. I didn't expect to see you here, honestly. I just picked him up, sagot ni Leonid. Though now, I think I understand why he insisted I be early today. Nagkatinginan silang dalawa ng ilang sandali. Hindi ilag, hindi rin tahasan. Isang uri ng sulyap na tila parehong may inaamin, ngunit hindi pa binibigkas. Maybe we'll see each other again soon? Dagdag pa ni Leonid bago siya tumingin sa kanyang pamangkin. Ready to go? Yes, Uncle! At bago sila lumiyo, lumingon pa ang pamangkin nito sa triplets. Bye, guys! Bye, nice mommy! Nagpaalam din ng triplets at si Oval ay napangiti sa likod ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung anong eksaktong naramdaman niya, pero tsak siyang kakaiba ito. Ilang linggo matapos ang matagumpay na unang meeting, tuluyan ang tinanggap ni Leonid Mikhailov ang business proposal ng kumpanya ni Oval. Ang dating imposibleng partnership, ngayon ay isa ng konkretong kasunduan. Isang bagong oportunidad na parehong makikinabang ang kanilang mga kumpanya. Nasa isang formal na pirmahan sila sa isang malaking conference room kasama ang board members, mga legal advisors at ilang tauhan ng media para sa press release. Nakaayos si Oval sa isang eleganteng cream-colored suit habang si Leonid naman ay nananatiling imposibleng hindi pansinin sa charcoal black three-piece suit na suot na sobrang bagay na bagay dito. Pagkatapos pirmahan ang huling dokumento, tumayo na si Leonid at iniabot ang kamay kay Oval para makipag-shake hands. You have my word, Miss Santiago. Nito na may kasamang bahagyang ngiti. From now on, we're partners. Let's grow together. Mahigpit ngunit magalang ang kanilang pakikipagkamay. Thank you for trusting us, sagot ni Oval. Ramdam ang kakaibang init ng kanyang palad habang hawak niya ang kay Leonid. Doon din nagsimula ang mas madalas silang pagkikita. Hindi lamang bilang business partners kundi bilang dalawang taong tila magaan ang loob sa isa't isa. Sa bawat meeting nila ay may kasamang tahimik na mga usapan, palihim na sulyapan at hindi maipaliwanag na koneksyon. Minsan, nagkakape rin sila sa parehong coffee shop matapos ang isang business update. Sa susunod, sabay silang magdodonate sa isang charity event. At minsan naman ay sabay nilang sinusundo ang kani-kanilang mga pamangkin at anak sa school. Nagkakasalubong na parang sinadya ng tadhana. Alam ni Leonid ang totoo na hiwalay siya sa kanyang asawa, na mahigit 6 na taon na silang annulled kaya naman hindi issue na naging malapit sila sa isa't isa. Hanggang isang araw, habang nasa loob ng opisina si Oval kasama ang kanyang 3 anak, abala siya sa pagbabasa ng reports nang lumapit sa kanya ang triplets at buong ngiti na pumaligid sa kanya sa sofa. Mommy, can we ask something? Tanong ni Nikolai, hawak ang kanyang braso. Tiningnan ni Oval ang anak mula sa itaas ang dokumentong hawak niya. What is it, love? Sumingit si Pavel. Can Leonid be our dad? Nanlaki ang mga mata ni Oval. Muntik niya nang mapitawan ng papel na hawak. What? Natigilan niyang tanong. Bakit naman gusto niya siyang maging ama? Because he's always nice to us, sagot ni Elira. He treats us ice cream. He helped Pavel fix his toy. He teaches us Russian words too. He's nice and kind, Mommy. Gusto po namin siya na maging dad. Yeah, he calls us his little bosses and we like it a lot, sabat naman ni Pavel. Tuluyan nagdatulala si Oval dahil sa mga sinabi nila. Hindi makapagsalita. Bago pa siya makapag-isip ng isasagot, isang pamilyar na boses ang narinig nilang lahat mula sa pinto ng sala. Who knows? Ani Leonid na nakatayo pala sa may bukana. May dalang box ng chocolates para sa mga bata.
Nagulat si Oval. Hindi inaasahang naroon na pala ito. Ngumiti si Leonid sa triplets. Lumapit at saka lumuhod sa harap ng mga bata. I like her mom. A lot. And I also want to be your dad. Saglit na katahimikan, gulat na gulat si Oval sa narinig, habang ang triplets naman ay nagmunye. But first, seryoso ngunit malumanay na dagdag ni Leonid at tumingin kay Oval. I'll court your mom, just like a gentleman should. Para namang huminto ang mundo ni Oval sa sandaling yun. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Do you really like our mom? Tanong ni Elira. Yes, sagot ni Leonid habang nakatingin pa rin sa kanya ng diretsyo. I like her so much. Yay! Pumalakpak pa ang tatlo habang si Oval ay nananatiling hindi makagalaw. Namumula ang pisngi, nanginginig ang mga daliri. Mommy! Bulong ni Elira. Say yes! Ngumiti naman sa kanya si Leonid, iyong ngiti na sobrang genuine. Can I court you, Oval? Tanong nito. Sure. Tuliro niya namang sagot. Pero hindi niya maitago ang ngiting unti-unti nang gumuguhit sa kanyang mukha. Nagpalakpakan ng triplets sabay yakap kay Leonid. We love you, Leonid! Do everything para ikaw na po maging dad namin! Sabay-sabay nilang sigaw. Ngumiti si Leonid at tinignan si Oval. Isang ngiti na puno ng pangako. At sa mga matang yon, unti-unting naramdaman ni Oval na marahil may lugar pa nga sa kanyang puso para sa panibagong pag-ibig. Nangako si Leonid na hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa triplets, naliligawan siya nito hanggang sa makamit nito ang matamis niyang oo. At syempre, kahit pa gusto rin ni Oval ang binata, ay gusto rin niya na ligawan muna siya nito. At iyon nga ang ginawa ni Leonid. Hindi lang siya ang niligawan nito kundi pati na rin ang mga anak niya. 4 na buwan matapos magpaalam ni Leonid na liligawan siya nito, kailangan ni Oval na bumalik sa Pilipinas kasama ang 3 niyang anak para sa Investors Gala na gaganapin na sa araw na ito. Puno ng mga ilaw ang buong hall, mamahaling chandelier sa kisame, namumulaklak na centerpieces sa bawat mesa, at nagsusumigaw ng karangyaan ng bawat sulok ng venue. Isa ito sa mga pinaka-inaabangang gabi ng taon sa larangan ng negosyo at teknolohiya, kung saan dumadalo ang mga pinaka-impluwensyang pangalan sa industriya. Dumating sina Oval Santiago, kasama ang kanyang 3 anak na triplets, sa isang black luxury car. Lahat ng mga mata ay napalingon sa kanilang pagdating. Si Oval ay nakasuot ng eleganteng emerald green silk gown. Simple ngunit napaka-dignified. Ang triplets naman ay naka-coordinated na suits na may embroidered na initials nila, Nikolai, Pavel, at Elira. Ma'am Oval, this way po. Sabay ngiti ng usher sa kanila at sinamahan sila papunta sa designated VIP table. Sa kabilang bahagi ng hall, tahimik naman na umiinom si Daryl ng red wine. Suot niya ang kanyang branded na suit. Matikas ang postura, pero tila may pagkabagabag ang kilos. Nagpunta si Daryl upang maghanap ng potential partners. Ni hindi alam na si Oval ay kabilang sa guest speakers ngayong gabi. Hanggang sa umakyat na sa entablado ang host ng event at nagsimulang magsalita. Ladies and gentlemen, let us now welcome our keynote speaker, the visionary behind one of the fastest growing tech firms in Asia, the CEO of Tribride Innovations, Miss Oval Santiago and her triplets, the tech prodigies. Nagpalakpakan ng mga tao sa buong hall. Mula naman sa kinauupuan niya napatitig si Daryl, napakunot ang noo, napalunok. Hindi. Sila yung mga anak ko? Lumakad pataas ng entablado si Oval, bit-bit ang 3 anak. Si Elira ay may hawak pa na maliit na flash drive na gagamitin niya sa presentation. Habang si Nikolai at Pavel ay parang maliliit na gentleman na magalang na yumuyuko sa mga bisita. Pagharap ni Oval sa mikropono, nagbigay siya ng isang inspiradong talumpati. When I became a mother, I thought my dreams would have to be put aside. But instead, my children gave me the drive to aim higher.
Not just for them, but with them. Tonight, you are not only seeing a company's progress, you are witnessing a family's victory. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Halatang masaya si Oval. Kumikislap ang mga mata niya sa tagumpay at pagmamataas sa mga anak. Ang triplets naman ay ngiti-ngiti rin. Masayang tumango at kumakaway sa mga bisita. Pagkababa nila ng entablado, kaagad silang nilapitan ni Daryl. Halatang tensyonado ito. Gulat pa rin sa nasaksihan. Oval, nito na may panginginig ang boses. Sila na ba ang mga anak natin? Tumingin lamang si Oval sa dating asawa. Malamig, walang emosyon, walang galak. Isang tingin na sapat na para ipaunawa kung gaanong kalaki ang pagitan nila ngayon. Hindi nakatiis si Daryl at pilit na lumapit sa triplets para yakapin sana ang mga ito. Pero sabay-sabay silang umiwas. Lahat ay umatras ng kaunti sabay sabing, "You're not allowed to touch us." Natigilinan si Daryl at napaurong. What? Ako ang ama ninyo. Ngunit buong tapang muling nagsalita ang tatlo. We don't care, sabi ni Elira na matatagang tinig. Daddy Leonid is the only one who's allowed to touch us. At hindi siya ikaw, kaya wala kang right na hawakan kami. Dagdag ni Nikolai. Napatitig si Daryl kay Oval. Makikita sa mga mata ni Daryl na nasaktan ito kasi ganoon ay naging pakikitungo ng mga anak nito dito. Napuno ng pagsisisi ang mga mata nito. May bago kang asawa? Tanong ni Daryl kay Oval na halos pabulong. Ngunit bago pa makasagot si Oval, sumabat na si Pavel. Yes, and he's so much better than you. Tumigil ito ng bahagya tsaka tumingin kay Daryl ng direkta. Even though he's not a real father, he's a good dad. Tahimik ang buong paligid. Halos walang kumikilos. Napako si Daryl sa kinatatayuan. Isang malaking sampal iyon para dito. From now on, don't come near us. Matalim pa rin na sabi ni Pavel. The same way you didn't need us, hindi ka rin namin kailangan. Habang si Oval ay tahimik lamang na inakay ang kanyang mga anak palayo sa lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay naging estrangherong pinili niyang kalimutan. Sa loob ng sasakyan habang papauwi, tahimik lamang si Oval. Nasa likod ang triplets, si Nikolai, si Pavel at Elira, nakatingin sa bintana pero hindi mukhang malungkot. Kalmado ang mga muka. Ngunit dama ni Oval na may mabigat pa rin sa kanilang dibdib pagkatapos ng engkwentro nila kay Daryl. Habang abala sa pagmamaneho ang driver, sandaling lumingon si Oval sa rearview mirror, tsaka tahimik na tinanong ang mga anak. Mga anak, ayos lang ba kayo? Napakatingin silang tatlo sa kanya. Una si Elira ang sumagot, sabay hawak sa kamay ni Nikolai at Pavel. Opo, Mommy, we're fine. Ngumiti si Nikolai at tumango rin. We're happy, Mommy. Promise, you don't need to worry. Napatango si Oval. Pero naroon pa rin ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Hindi siya mapalagay. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Pero ayaw niyo ba talaga makausap ang ama ninyo? Baka gusto niyo siyang tanungin. O marinig ang paliwanag niya? Saglit na katahimikan, nagkatinginan ng triplets, tapos si Pavel ang unang nagsalita. No, Mommy. Ayaw na po namin siyang kausapin. Tumango si Elira sabay sabi. Yeah, I agree with Pavel. Lola Marina told us everything kaya hate po namin siya. Si Nikolai naman ay lumapit pa ng bahagya sa likod ng upuan ni Oval. At sinabi niya lahat. Lahat ng sakit na pinagdaanan mo noon dahil sa kanya. Kaya galit kami sa kanya. Tumulo ang butil ng luha sa pisngi ni Oval. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawang ipinakita ng kanyang mga anak. Mga bata pa sila pero karami na nilang nauunawaan. Muling nagsalita si Pavel. Malumanay, ngunit buo ang loob. Bringing us into this world was enough. We're grateful naman po. Pero hindi ibig sabihin noon na gusto po namin siyang maging tatay. Sumingit si Elira sabay ngiti sa kanya. Having you, Mommy, and Daddy Leonid, that's more than enough for us.
Humugot ng isang mahinang paghinga na may kasamang hikbi si Oval at napangiti na lamang sa gitna ng luha. Inabot niya ang kamay sa likuran at sabay-sabay na hinawakan ito ng tatlo. Hinaplos niya ang mga palad nila habang mahigpit na pinipigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Salamat mga anak sa pagmamahal at sa pagtanggap. Hindi ko alam kung anong kabutihang nagawa ko para magkaroon ng mga anak na katulad ninyo. Kasi po, you're the best mommy in the world. Sabay ngiti naman ni Elira. At si Daddy Leonid, ang best daddy in the world. Dagdag pa ni Nikolai. Even better than the one who made us. Saad naman ni Pavel saka tumawa ng mahina. Tumingin si Oval sa harap. Naramdaman niyang kahit anong pinagdaanan niya noon, lahat ay may kabuluhan dahil may 3 pusong puno ng pagmamahal ang umusbong mula sa sakit ng nakaraan. Hindi sila nagtagal sa Pinas matapos ang Investors Gala at ibang event at meetings. Bumalik din agad sila sa Moscow. Pagbaba pa lang ni na Oval ng sasakyan ay sinalubong na siya ng malamig na hangin ng Moscow. Hawak pa rin niya ang handbag at daladala ang pasalubong niya para sa tiyahin at tiyuhin na kanina pa excited makita sila. Pagkapasok nila sa bahay ay agad siyang niyakap ng tiyahin niyang si Tia Marina habang si Tito Paul naman ay nakangiti sa sala. Hawak ang isang tasa ng kape. Tuwang-tuwa naman ang triplets na makasama ulit sila at pinaulanan pa ng halik ang pisngi ng lolo at lola nila. Matapos noon ay inutusan niya na ang yaya ng mga bata para makapagpalit na ng damit ang 3. Oval, okay ka lang ba? Tanong ng tiyuhin niyang si Paul, sabay baba ng tasa sa mesa. Umupo si Oval sa sofa, tsaka malalim na huminga. May nangyari po sa gala. Si Daryl, andun siya. Nalaki ang mga mata ni Tia Marina. Ano? Si Daryl? Ano ginagawa ng demonyong yun doon? Business gala po yun sa Manila. Hindi ko inaasahan na andun siya. Tapos bigla na lang siyang lumapit sa amin. Sa mga bata. Hindi mapigilang manginig ang boses ni Oval. Sinabi niya sa 3 na siya ang ama nila. Napasugod si Maria sa tabi ni Oval. Hayop talaga yun. Napakawalang hiya. Ni hindi malang nagtangkang hanapin kayo noon. Tapos ngayon nalapit-lapit na parang may karapatan pa siya. Galit sa kanyang triplets. Nakiusap pa sila sa kanilang ama na huwag na muling lalapit sa amin. Tama lang, singit ni Tito Paul. Bagay sa kanya yon. Lalaki ang mga anak niya na galit sa kanya. Hindi siya kikilalanin bilang ama. At yan ang pinakamabigat na kaparusahan para sa isang ama na sumira ng tahanan. Tumango si Oval. Tinanong nila sa kanya kung ano ang kabuuang nangyari kaya sinabi niya naman at masaya sila sa ginawa ng triplets. Napalaki mo ng maayos sa mga batang yon, Oval. Marunong silang pumili kung sino ang dapat nilang tawaging ama. Ani ng Tia Marina niya. Napatawa si Oval sa kabila ng lahat. At may nabalitaan din po pala ako tungkol sa kanya. Hiwalay na raw sila ni Georgina. Ha? Talaga? Sabay tanong ng mag-asawa. Opo. Apparently nalaman ni Daryl na hindi pala siya ang ama ng batang pinagbuntis noon ni Georgina. Niloko lang rin siya ni Georgina. Gaya ng panluloko niya sa akin noon. Kaya naghiwalay sila. Napailing ang Tita Paul niya. Karma. Mabilis ang balik. Sila-sila na lang ang niloko ng kapwa nila. Ang sakit na ginawa niya sa'yo, ngayon, nararamdaman niya na mismo. At sa totoo lang po, dagdag ni Oval, wala na rin naman ako nararamdaman para sa kanya. Hindi galit, wala. Parang estranghero lang siya. At ang mga bata, mas pinili ni Leonid. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil naramdaman nila kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa kanila. At para kay Oval, sapat na yon. Mainit-init pa ang sikat ng araw habang masayang naglalakad ang pamilya sa loob ng park. May hawak na cotton candy ang mga bata, habang si Leonid naman ay may dalang picnic basket. Habang naglalatag si Oval ng kumot sa damuhan, masaya nagtatawanan ng triplets sa tabi ni Leonid na naglaan talaga ng oras upang makasama sila. Tumatakbo ang mga bata paikot kay Leonid, sabay yakap dito mula sa likuran. Sa isang hinahalikan ni Leonid ang mga noon ng mga bata, tsaka
Mahigpit silang niyayakap. Napangiti si Leonid. Labis ang ligayang nararamdaman niya sa simpleng paglalambing ng mga bata. Matapos noon ay naglaro na ang triplets ng habol-habulan kaya lumapit sa kanya si Leonid para tulungan siyang mag-ayos doon. Naupo rin sila sa damuhan at pinagmasdan ng tatlo na masayang naglalaro. Leonid, mahina niyang sabi. The kids, they saw the real father, Daryl. Tumingin si Leonid sa kanya. Hindi nawala ang ngiti, ngunit halatang sineryoso ang balita. Ikinuwento niya dito kung ano nangyari na naunawaan naman ito. Hindi rin ito nakadama ng kahit anong panibugho dahil nakita niyang muli ang dating asawa. I wouldn't blame them if they're mad at him, sagot ni Leonid. But your kids are kind. I'm sure one day they'll find it in their hearts to forgive him. Tiningnan ni Oval ang mga anak nila. Masigla pa rin naglalaro. I truly hope so. The last thing I want is for them to grow up harboring resentment towards their father. Aniya. Dahil sa kabila ng lahat ng mga nagawa sa kanya ni Daryl noon, gusto niyo pa rin na maging maayos ang relasyon nito sa kanilang mga anak. Dahil labas naman ng mga bata sa kung ano man ang nangyari noon. Ilang saglit pa, tumakbo pabalik ang triplets kay Leonid, sabay-sabay na naupo sa kandungan nito. Si Pavel ang unang nagsalita. Daddy, can you be a real daddy now, please? Napatigil si Leonid. Tumingin ito kay Oval na parang nanghihingi ng basbas. Napangiti naman si Oval at tumango. Malawak na ngumiti si Leonid. Of course, sagot nito sa mga bata. I would be honored to be your daddy. From now on, I am your dad. In every way that matters. Biglang nagliyab ng tuwa ang mga mata ng mga bata. Niyakap nila si Leonid ng mahigpit at sabay-sabay pa na nagsabi, Promise you won't ever leave us? Hinigpitan ni Leonid ang yakap sa mga ito at buong tapang na sinabi, I promise, I will never leave you. Not today, not ever. At nang ibigay na nga ni Oval ang kanyang matamis na oo kay Leonid, matapos ang ilang buwan na paniligaw nito sa kanya at pagsubok na makuha ang kanyang pag-ibig, walang mapagsidla ng tuwa na dumaloy sa puso ng mga anak niya. Sa wakas, buo na ang mundong matagal nilang pinangarap. Makalipas ang 2 taon ng masayang pagsasama ni na Oval at Leonid bilang magkatuwang sa buhay at sa pagpapalaki ng triplets, isang espesyal na araw ang dumating. Isang umagang tahimik at malamig sa kanilang hardin sa Russia. Habang masayang nagpipiknik ang buong pamilya, lumuhod si Leonid sa harap ni Oval. May hawak na maliit na box na naglalaman ng makinang na singsing at may kislap ng pananabik sa mga mata nito. Oval, I never imagined I could love someone this deeply. You gave me a family, a home, and a reason to smile every single day. I can't imagine life without you, without our children. Will you marry me and spend the rest of our lives together? Napaiyak si Oval sa tuwa at agad na tumango habang pumapalakpak naman ang triplets na tuwang-tuwa rin sa kanilang nasaksihan. Yes, Leonid. 1,000 times yes. At makalipas ang isa pang taon, naganap ang isang ingrandeng kasal sa isang simbahan sa Moscow na dinaluhan ng mga kilalang tao. Ang triplets ang nagsilbing mga ring bearer at sila ang pinakamasaya sa lahat ng dumalo sa kasal na iyon. Sa mismong araw ng kasal, habang naglalakad si Oval sa aisle, sumalubong sa kanya ang ngiting puno ng pagmamahal ni Leonid. Ramdam sa mga mata ng mga anak niya ang kasiyahan sa wakas. Natupad na ang kanilang matagal ng pangarap. Our dream came true. Bulong ni Elira habang pinapanood ang mga seremonyas. You're finally a princess, sabi pa ni Nikolai. And we finally have a real dad. Dagdag naman ni Pavel. Mula noon naging mas matibay na at mas mapagmahal ang kanilang pamilya. Lumaki ang triplets sa isang tahanan na puno ng pagmamahal at respeto. Tinuruan sila ni Leonid na maging matatag, magalang at mapagpatawad. Nang maging binata at dalaga na ang triplets, na pagdesisyon na nilang harapin si Daryl sa isang tahimik na cafe sa Maynila. Taimtim ang naging pag-uusap. Tahimik lamang si Daryl habang nakaupo sa kanilang harapan. Halatang mininerbiyos.
We came here to be honest with you. Ani Elira na seryosong mukha. We've decided to cut all ties with you. Dagdag naman ni Nikolai. Hindi na kami galit sa'yo. Hindi na rin namin kinamuhuhian kayo. But we don't see you as our father. We appreciate that you gave us life, Ani Pavel. But our hearts belong to the man who raised us, who stayed when you didn't, and that's Daddy Leonid. Wala nang masakit pa para kay Daryl kaysa marinig iyon mula sa mga anak na hindi niya minahal noon. Ngunit sa kabila ng kirot sa dibdib, alam niya namang deserve niya iyon. Naiintindihan ko mga anak. Sagot naman ni Daryl habang pilit na pinipigilan ang luha. I guess this is karma. I made choices that led me here. I'm sorry. Tumangula mga tatlo. Walang galit sa kanilang mga mata. Tanging kapayapaan. Tumayo sila sabay-sabay at iyon na ang huling pagkakataong nakita ni Daryl ang kanyang mga anak. Sa pagbalik nila sa Russia, sinalubong sila ni Leonid sa airport. Maigpit ang yakap para paramdam sa kanila na anumang mangyari ay lagi lamang itong nariyan para sa mga anak. Mula sa sugat at luha, nabuo ang isang pamilyang tunay, hindi sa dugo, kundi sa puso. Lumipas ang maraming taon at lumaki ang triplets na mga mabubuting tao. Mga anak na tunay na maipagmamalaki. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila noon, hindi ito naging hadlang para lumaki silang mapagkumbaba. May malasakit sa kapwa at higit sa lahat, mapagmahal sa kanilang pamilya. Si Nikolai at Pavel matapos makapagtapos ang kanilang pag-aaral sa larangan ng Business Management at Technology ay naging katuwang ni Leonid sa pamamalakad ng Mikhailov Group of Enterprises. Magaling sa mga transasyon si Nikolai, habang si Pavel naman ay bihasa sa Innovation at Systems Development. Magkasangga silang dalawa. Palaging nagbabangayan sa ideyas pero laging nagkakaisa sa hangarin. Samantala si Elira ang siya namang namahala sa kumpanya ni Oval. Magiging katuwang din ito ang bunso nilang kapatid na si Rain pag nakapagtapos na ito sa pag-aaral. At pipiliin ni Rain na tulungan ng ate nito o tatahak ng ibang landas na susuportahan naman nila kahit ano pa iyon. Dahil sa angking talino at kagalingan nilang magkapatid ay lalo pa silang nakilala. Lalo pang naging matagumpay ang kumpanya ng kanilang mga magulang at lalo pa silang hinangaan ng mga tao. Malapit na malapit sa isa't isang magkakapatid. Kahit na may kanya-kanyang mga responsibilidad, regular silang nakikita para sa family dinners, out-of-town banding o simpleng movie night sa bahay nila sa Russia. Malapit din sila sa kanilang mga magulang. Kay Oval na siyang pinagmula ng kanilang tibay at kay Leonid na naging tunay na haligi ng kanilang tahanan. Kahit matanda na ang mga ito, hindi nagbago ang pagiging malambing nila sa mga ito. Laging may yakap, halik at I love you mom at I love you dad sa bawat pag-uwi. Isang araw, habang magkakasama sila sa private lounge ng kumpanya, may kumatok sa pinto. Si Oval, kasama si Leonid. Tahimik ang dalawa at may mabigat sa kanilang mga mata. Naupo sila sa harap ng triplets at doon ibinahagi ang balitang hindi nila inaasahan. Your biological father, Daryl, panimula ni Oval. He's very sick. Stage 4 and the doctor said he doesn't have much time left. Tahimik ang silid, walang agad na nakapagsalita. We know everything he's done can't be erased. Dagdag ni Leonid sa mahinang boses. But we believe everyone deserves peace in the end. He's still part of your story. Nagkatinginan na magkakapatid. Kita sa mga mata nila ang pag-aalinlangan. Galit na matagal ng tinikom at lungkot na matagal ng ikinukubli. Ngunit sa kabila ng lahat, lumaki silang may puso. Hindi dahil sa ama nila kundi dahil sa pagpapalaki ng mga taong tunay na nagmahal sa kanila. Do we have to see him? Tanong ni Elira na halos pabulong. Only if you're ready. Sagot naman ni Oval. We're not forcing you, but you might regret if you don't say goodbye. Matagal ang naging katahimikan bago tumango si Pavel. Then let's do it. Not for him, but for ourselves. To finally close this chapter. Tumango rin si Nikolai at Elira. Ramdam nila ang bigat
Pero alam na lang ito ang tamang panahon upang tapusin ang kwentong matagal na nilang nilisan. Hindi bilang paghihigante kundi bilang pagpapalaya sa bigat ng nakaraan. Tahimik ang hallway ng ospital. Ang bawat yapak ng triplets, sina Nikolai, Pavel at Elira ay mabigat. Puno ng emosyon na kay tagal nang itinago sa puso. Sa loob ng isang private room naroon si Daryl, nakaratay sa kama. Payat na, maputla at matanda na. Halatang pinahina ng sakit at panahon. Nakatingin siya sa kisame. Tila hinihintay ang wakas o marahil isang himala. Pagbukas ang pinto agad itong napatingin doon. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkamangha at kapansin-pansin ng tuwa nang makita nito ang mga anak matapos ang mahabang panahon. Nikolai, Pavel, Elira, aniya na mahina ngunit puno ng paniniwala. Mga anak ko, dumating kayo. Hindi agad nagsalita ang tatlo. Tahimik silang lumapit sa kanilang ama. Si Elira ang unang humakbang papalapit sa kama. Hinawakan ni Elira ang nangihina na kamay ng ama at bahagya rin itong ngumiti. We're here, Dad. Mahina niyang sabi. Tumulo ang luha ni Daryl. Umiling siya. At umagulhol ang manina. I'm so sorry. Sa lahat ng naging pagkukulang ko. Sa lahat ng sakit. Hindi ako naging mabuting ama. Hindi ko kaya pinili noon. Patawad. Patawad mga anak. Tahimik muna si Nikolai pero ngumiti rin siya. We have forgiven you, Dad. That's why we're here. Ngunit si Pavel, bagamat nakatayo pa rin sa dulo ng kama, ay nagtangkang ituwid ang bigat sa kanyang dibdib. Can I ask you something, Dad? Tumango si Daryl agad. Anything. Nabasa mo ba man lang kahit isa sa mga sulat na pinadala namin noon? Napakunot ang noon ni Daryl. Ano sulat? Noong mga bata pa kami, paliwanag ni Elira. Nakiusap kami sa yaya namin noon na isulat ang lahat ng gusto namin sabihin sa'yo. Mga tanong kung kamusta ka, kung naaalala mo pa ba kami, kung bakit hindi mo kami pinili, kung bakit ayaw mo sa amin. Hindi alam ni Mommy ang tungkol doon. Pinapadala namin yan sa'yo kasi gusto namin na makatanggap ng sagot at paliwanag mula sa'yo. Ngunit lumipas ang napakahabang panahon, wala man lang kaming natanggap na sagot mula sa'yo. Halatang nahihirapan din si Nikolai. Kahit isa. May nabasa ka ba sa mga liham na yon? May binasa ka ba? Naisip mo bang sagutin kami noon? Muling namutla si Daryl. Wala. Wala akong natanggap. Iniisa walang sulat na dumating sa akin. Kung may nabasa at natanggap akong liham, sasagutin ko kayo. I would have tried pero wala. Wala talaga. Now I realize baka sila mama o si Georgina ang dahilan kaya wala akong natanggap na kahit ano. Galit sila sa akin noon. Lalo na si Georgina nung nakipaghiwalay ako sa kanya. They could have kept them from me. Tahimik ang kwarto. Mabigat ang lahat ng emosyon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nilapitan ni Pavel ang ama. Tumabi sa kama at hinawakan ang balikat. It's okay, Dad. It's all in the past now. The pain, the anger, we don't want to carry it anymore. Wala na tayong magagawa dahil hindi na tayo makakabalik sa nakaraan para baguhin ang takbo ng lahat. We heard matagal na ring wala sa mundo si Georgina at ang anak niya na inosente naman sa lahat ng ito ay may sarili na ring pamilya. Wala na tayong mababago pa dahil lahat nangyari tapos na. What matters now, dagdag na Elira, is that we're here. Kasama mo ulit kami. And we're letting go of everything. We forgive you. Pinapatawad ka na namin sa lahat ng mga nagawa at pagkakamali at pagkukulang mo sa aming tatlo noon. Umiyak si Daryl sa bisig ng kanyang mga anak. Parang nawala ang bigat sa dibdib niya sa loob ng napakaraming taon. Para siyang binigyan ng panibagong buhay kahit pa alam niyang konti na lang ang natitira sa kanya. Sa huling linggo ng kanyang buhay, araw-araw siyang binibisita ng triplets. Sila nagbayad ng hospital bills, tiniyak na komportable siya
at madalas nakausap sa mga huling araw niya. Dumalaw din si Oval, dala ang kapatawaran at katahimikan. At si Leonid na tahimik lamang, ngunit buong puso ang presensya. Naging simbolo siya ng bagong simula sa pamilya. Sa uling araw ng buhay ni Daryl habang yakap ang lumang larawan ng triplets ng mga bata pa sila, binigkas ni Daryl ang huling salitang puno ng kapayapaan. I can rest now. My children has forgiven me. Masaya ang triplets sa kabila ng lahat, natapos ang istorya ng kanilang ama sa isang mapayapang yugto. Walang pagsisisi, walang galit. Tanging kapatawaran, pagmamahal, pagkakaunawaan ang naiwan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 3